right seat to Shanghai. Any batteries or power banks? No. I know change is scary, but it'd kill you to be just a little nicer. Hey, it's me. Confirmed. We have a fire indication in our forward cargo bay and smoke has been detected. Isaac, Oakland. Your nearest airport is Guam International. 1,000 feet northeastern 140. I've declared an emergency. Get down there, put it out. Nagsisimula ang kwento sa isang first officer na si Ben na tinatawagan ng kanyang asawa para umuwi na. Pareho silang nasasaktan dahil nagkasakit ang kanilang anak. Sinabi ng asawa niya na tigilan na niya ang pagtakas sa kanilang sitwasyon. Sa malapit may isang pasaherong nagngangalang Dan na nakatayo sa gitna ng paliparan habang may usok na lumalabas mula sa sirang charging cable. Palihim niyang isinilid ang isang power bank sa kanyang pulang bag kahit na mahigpit itong ipinagbabawal dalhin sa checked baggage. Habang naglalakad si Ben, napansin niya ang isang batang babae na nagngangalang Cora. Takot itong sumakay ng eroplano kaya tinanong siya, "Ikaw ba ang kapitan?" Sumagot si Ben, "Hindi, ako ang first officer." Mabilis na banat ni Cora, "Hindi ka ba masyadong matanda para hindi pa maging kapitan?" Sumagot si Ben na minsan sa buhay napipilitan kang dumaan sa mga palikulikong daan. Kasama ni Cora sa biyahe ang kanyang tatay, stepmom at stepbrother. Naglagay ang kanyang nanay ng GPS locator sa kanyang damit at natutuntun ni Cora ang lokasyon nito gamit ang kanyang cellphone. Dahil sa matinding kapabayaan, nakalusot sa mga scanner ang pulang bag at naikarga sa isang ULD. Sa flight na ito mula LA papuntang Shanghai, may grupo rin ng mga esports players na sakay. Isang Amerikanong manlalaro ang nagsimulang mangutya sa mga Chinese esports players. Tumayo ang team captain para ipagtanggol ang kanyang kakampi hanggang sa hilahin siya ng coach sa gilid at humingi ng paumanhin. Ang piloto ng flight na ito ay isang matandang lalaki na nagngangalang Richard. Lumipad ang eroplano mula sa LA. Dito natin nalaman na natanggal si Ben sa Air Force. Nasuntok niya ang kanyang nakatataas na opisyal, isang taong hindi sumusunod ng tama sa mga protocol. Dahil doon, nawala ang kanyang pensyon at lahat ng benepisyo at nauwi siya bilang first officer sa isang second-rate na airline. Samantala, tinanong ng esports player na si Lily ang kanyang captain na si Sam kung bakit takot itong basahin ang sulat niya. Sinabi ni Sam na hindi siya natatakot. Babasahin niya ito pagbalik nila sa China. Tumayo siya at pumunta sa banyo kung saan niya itinago ng ligtas ang mga sulat ni Lily sa loob ng phone case niya. Sa kabilang banda, nagmamakaawa ang tatay ni Cora sa kanya. Hindi ba pwedeng kahit kaunti lang ay maging mas mabait ka sa kapatid mong si Finn? Pero hindi nakinig si Cora. Kitang-kita na galit siya sa kanyang stepmom. Tumayo ang tatay niya at pumunta sa banyo. Sumunod ang kanyang stepmom, pero sa loob ng cargo compartment, nagliyab ang sirang charging cable at nagsimula ang sunog. Tinanong ni Finn si Cora kung nasaan ang mommy at daddy nila. Niloko siya ni Cora at itinuro papunta sa banyo. Sinasabing may swimming pool daw doon. Napadpad si Finn sa kabilang bahagi ng eroplano kung saan naupo siya katabi ng isang lalaking naglalaro ng video game at nakisali sa paglalaro. Sa cockpit, nakatanggap si Ben ng alerto. May usok at sunog sa cargo compartment. Pagkakita niya rito, agad niyang pinakawalan ang fire suppression bottles pero hindi gumana gaya ng dapat. Nag-radio si Ben at nagtanong kung alin ang pinakamalapit na airport na pwedeng paglapagan. Ang pinakamalapit ay Guam International, 400 nautical miles sa timog. Pumunta si Cora sa banyo para tawagan ang kanyang tatay. Dalawang opisyal ang pumasok sa cargo compartment na may dalang fire extinguishers at sinubukang apulahin ang apoy. Pero natunaw ng init ang mga strap at dumulas pasulong ang kargamento hanggang bumangga ito sa ilang cylinder. Nagdulot iyon ng matinding kaguluhan. Nagkaroon ng malaking butas sa eroplano. Nagsiliparan ang mga gamit at tumama sa mga pasahero, pero nahawakan ni Lily si Cora at nailigtas siya. Bumagsak ang oxygen masks sa harap ng bawat pasahero. Samantala, walang malay ang mga magulang ni Cora sa loob ng banyo. Habang may mga taong natatamaan at nawawalan ng malay, ibinaba ni Richard ang eroplano sa mas ligtas na altitude. Inanunsyo niya na ligtas na ang taas ng lipad kaya maaari nang tanggalin ng mga pasahero ang kanilang oxygen masks. Tumayo si Dan mula sa kanyang upuan. Tumakbo palabas ng banyo si Sam papunta kay Lily pero pinaupo siya ng flight attendant dahil delikado. Pumasok si Dan sa banyo at nagsimulang manigarilyo. Ang nasusunog na ULD ay bumangga sa makina. Sumabog at nasira ang makina, gumawa ng malaking butas sa gilid ng eroplano at nagsimulang mahulog
ang ilang tao palabas. Tumigil sa pagtugon ang flight controls at nasa ibabaw sila ng malawak na karagatan. Nasunog din ang pangalawang makina. Nawalan sila ng kuryente at komunikasyon sa radyo. Ipinagana ni Ben ang ram air turbine at bumalik ang mga instrumento. Tumakbo si Cora papunta sa kanyang mga magulang pero hinawakan siya ng isang flight attendant. Nagdesisyon si Richard na magsagawa ng emergency water landing. Sinabihan niya si Ben na simulan ang paglabas ng fuel. Pagkatapos ay inanunsyo niya sa lahat na maghanda para sa impact. Yumuko ang mga pasahero, ngunit mabilis pa ring bumabagsak ang eroplano. Nagtalo sina Richard at Ben kung paano nila ito maisasagawa. Sinabi ni Ben kay Richard na iikot ang eroplano dahil dapat silang lumapag ng paralel sa alon. Sinubukan nilang pabagalin ang eroplano. Sinabi ni Richard kay Ben na iatras ng todo ang upuan at higpitan ang seat harness. Lahat ay nagsisigawan sa takot. Malakas na bumagsak ang eroplano sa karagatan. Habang dumudulas ito sa tubig, bumangga ito sa mga batong nasa ilalim ng dagat. Naputo lang isang pakpak at tuluyang tumaob ang eroplano. Nahati ito sa dalawang malaking bahagi. Nagsimulang pasukin ng tubig ang loob ng eroplano. Mas marami pang tao ang namatay dahil sa impact. Makalipas ang ilang oras, lumulutang na sa dagat ang mga pira-pirasong bahagi ng eroplano at mga bangkay. Sumisigaw ang mga nakaligtas para humingi ng tulong. Sa cockpit, walang malay si Richard at malapit nang mabasag ang salamin dahil sa pressure ng tubig. Si Penny, ang flight attendant, ay hindi binitawan si Cora sa buong pangyayari. Tahimik na pinagmamasdan ni Cora ang paligid mula sa wasak na bahagi ng eroplano. Magkakalayo ang 3 piraso ng eroplano. Sinabihan ni Penny si Cora na manatili lang doon at pumasok siya sa cockpit kung saan sinusubukan ni Ben na palayain si Richard. Nagkamalay si Richard at sinabi kay Ben na subukan siyang putulin palabas gamit ang crash axe. Sa gitnang bahagi ng eroplano, napansin ni Sam na wala si Lily sa kanyang upuan. Ang mga taong naroon pa ay malubha ang mga sugat. Nagsimula siyang sumigaw at tawagin si Lily. Ang pinakahuling bahagi ng eroplano ay lumulutang ng nakataob sa tubig. Kasama ni Finn ang isang lalaki at naroon din ang flight attendant na si Zoe. Lumalangoy si Lily sa tubig. Umakyat siya sa isang wasak na bahagi ng eroplano. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang binti. Balik sa cockpit, hindi nila mapalaya si Richard at anumang oras ay pwedeng bumigay ang cockpit. Hindi magawang putulin ni Ben ang kanyang paa. Mamamatay siya sa sobrang pagkawala ng dugo. Sinabi ni Richard na isara ang pinto at umalis para manatili ang tubig sa cockpit at hindi bahain ang buong bahagi ng eroplano. Sinabi ni Richard, "Eroplano mo na ito ngayon, Ben. Umuwi ka. Samahan mo ang anak mo." Habang umaalis si Ben, sinabi ni Richard na tingnan ang ELT. Pinagmasdan ni Ben ang sitwasyon sa labas. Sa huling bahagi ng eroplano, karamihan sa mga tao ay patay na. Ang buong bahagi ay nakabitin ng pabaliktad sa ilalim ng tubig. Sa banyo, nagkamalay ang nanay ni Finn. Ginising niya ang tatay ni Cora, pero sa mismong pagbukas nila ng pinto ng banyo, rumagasa ang tubig papasok. Naupo si Richard sa cockpit habang nakatitig sa larawan ng kanyang pamilya. Nabasag ang salamin at tinangay rin siya ng tubig. Sa huling bahagi ng eroplano, may isang matandang babae na nagngangalang Becky na may pulso pa. Nagkamalay siya. Kailangan nilang umakyat ng mas mataas dahil patuloy ang pagtaas ng tubig. Bawat eroplano ay may ELT o Emergency Locator Transmitter. Sa ngayon, nasa gitnang bahagi ito ng eroplano. At para malaman kung kusa itong nag-activate, kailangang marating ni Ben ang gitnang bahagi. Nagdesisyon siyang languyin ito at iniwan muna ang raft para kina Penny at Cora. Pero sinabi ni Penny, "Hayaan mo akong pumunta. Dati akong professional swimmer." Gusto ring sumama ni Cora dahil desperado siyang mahanap ang kanyang mga magulang at kapatid. Sinabihan siya ni Penny na manatili lang doon at bantayan ang kanyang mga sapatos. Pumasok si Penny sa tubig. Pagkaalis niya, may napansin si Cora na mga pating sa tubig. Sumigaw sila ng, "Pating! Pating!" kay Penny pero wala siyang maintindihan sa sinasabi nila. Ibinato ni Ben ang raft sa tubig at siya kasama si Cora ay nagtungo papunta kay Penny. Samantala, ang mga nakaligtas sa huling bahagi ng eroplano ay buhay lang dahil nakakulong sila sa isang air bubble. Kapag binuksan nila ang pinto para makatakas, lulubog ang bahagi ng eroplano. Sa ibabaw ng tubig nakalapit na ang pating kay Penny. Narinig niya ang boses ni Cora na papalapit at nagbababala tungkol sa mga pating pero sa mismong sandaling iyon ay umatake ang pating. Sinubukan ni Ben na hilahin si Penny pataas pero hindi niya ito nailigtas. Sinugod din ng pating ang kanilang raft pero naitaboy ito ni Ben gamit ang sagwan. Sa gitnang bahagi ng eroplano, nagsiksikan ang lahat sa isang sulok at dahil sa bigat ay bahagyang umusad ang eroplano. May isang babaeng nahulog sa tubig pero agad din siyang nakabalik. Sa nakataob na bahagi, binalutan ni Zoe ng benda ang sugatang kamay ni Matt. Sinubukan nilang pakalmahin ang umiyak na si Finn. Sa gitnang bahagi, sinabi ni Sam sa lahat na kailangan may ilan sa kanila ang bumalik sa tubig para mabawasan ang bigat. Nakatukod ang bahagi ng eroplano sa ibabaw ng isang coral reef at kailangan nilang bawasan ang bigat na nakadiin dito. Pero tumanggi ang Amerikanong manlalaro na si Hutch na makinig.
Nagbanggaan na naman ang kanilang mga opinyon. Maging ang coach ni Hutch ay umamin na tama si Sam. Ang kakampi ni Hutch na si Jesse ay pumayag na lumipat sa bahaging may tubig para mabawasan ang bigat, pero si Hutch ay tumanggi. Inanod palayo sa dagat ang piraso ng eroplano na kinalalagyan ni Lily. Napilitan siyang lumangoy kahit sugatan ang kanyang binti at sa wakas ay narating niya ang gitnang bahagi ng eroplano. Nagkita muli sila ni Sam pero sa mismong sandaling iyon ay inatake ng pating ang coach. Sinubukan siyang iligtas ni Jesse pero siya man ay naging biktima rin ng pating. Sinimulan ni Hutch na sisihin si Sam sa lahat ng nangyari at sinaktan pa niya ito. Pero dumating si Ben at hinila si Hutch palayo. Sa hulihang bahagi ng eroplano, sinabi ni Zoe na kaya niyang lumangoy pababa para humanap ng daan palabas. Pero iginiit ni Matt na siya na lang ang gagawa kahit bali ang kanyang pulsuhan. Pinigilan siya ni Becky pero lumusong pa rin siya sa tubig gamit ang nag-iisa niyang maayos na kamay at narating ang ibabaw ng tubig. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong at doon niya nakita ang tatay ni Cora. Pero sa sumunod na sandali ay nilapa ito ng pating. Napasigaw si Matt para humingi ng tulong. Balik sa gitnang bahagi, sinabi ni Ben sa lahat na masuwerte pa rin silang buhay. May 273 katao sa eroplano at ngayon ay halos 30 na lang ang mabibilang niya. May mga raft sila roon. Hinanap ni Ben ang ELT. Hinahanap ni Cora ang kanyang tatay sa loob ng eroplano. Binuksan ni Ben ang ELT. Ibinigay niya ito kay Dan para hawakan. Pagkatapos ay iniligtas niya si Cora mula sa isang pating sa kabilang bahagi. Pero inanod ang isa nilang raft at nagsimulang pasukin ng tubig ang gitnang bahagi ng eroplano. Help Hutch get the raft into the water. Here, hold on there, okay? Stay away from the edge, all right? Daddy! ELT. All you had to do was get it on the raft. Maybe you should have looked at it. Nahulog ni Dan ang ELT sa tubig. Samantala si Sam ay napalayo at nakakapit na lang sa isang maleta. Inihiga niya roon ang walang malay na si Hutch. Hiniling ni Ben kay Dan ang ELT pero nahulog na pala niya ito. Sinabi pa ni Dan na kung ganun pala ito kahalaga, dapat si Ben na lang ang humawak nito. Nakita ni Cora si Sam na lumalangoy sa malayo. Kailangan din silang iligtas ni Ben. Nagsimulang lumapit ang mga pating sa kanila. Ayaw ni Dan na dalhin ang raft papunta roon. Ayaw niyang isugal ang sarili niyang buhay. Sinuntok niya si Ben at sinabing lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanya. Pero gumanti si Ben at sinabi na ililigtas nila ang mga iyon at isasama rin niya si Dan. Palibot-libot ang mga pating kina Sam at Hutch. Nakarating si Ben at nailigtas silang dalawa pero sa nakataob na bahagi ng eroplano, hindi na nila pwedeng hintayin pa si Matt. Tumanggi si Becky na umalis. Sinabi lang niya kay Zoe na iligtas si Finn. Nangako si Zoe na babalikan niya siya. Sumulong si Zoe kasama si Finn at doon nila nakita ang bangkay ni Matt. Narating nilang dalawa ang ibabaw ng dagat at sa malapit ay may raft na hindi pa nabubuksan. Bigla namang may napansing eroplano si Lily na lumilipad sa ibabaw nila. Lahat sila ay kumaway at humingi ng tulong pero hindi sila nakita ng eroplano. Sa kabilang banda, binuksan ni Zoe ang raft. Ilalagay na sana niya si Finn doon nang atakihin siya ng mga pating pero nagsimulang mag-away-away ang mga pating. Mabilis na naipasok ni Zoe si Finn sa raft at siya rin ay umakyat kahit dumudugo ang sugat sa kanyang binti. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay. Sumigaw si Finn para humingi ng tulong. Mag-isa na lang siya roon. Nagsimulang umuga ang raft mula sa ilalim. Sumilip si Finn pababa para tingnan. Binangga ito ng pating at muntik siyang mahulog habang nakabitin sa gilid. Sa nakataob na bahagi ng eroplano, umabot na sa leeg ni Becky ang tubig. Naalala niya ang kanyang apo at sinabi niyang hihilingin niya sa Diyos na punuin ng saya ang buhay nito. Maya-maya, dumating ang isang rescue helicopter para hanapin sila. Nakipag-ugnayan din sila sa isang Chinese fishing ship at ipinaalam na may bumagsak na eroplano malapit sa kanilang lokasyon. Sa raft, napansin ni Hutch na palihim na nakatingin si Sam kay Lily. Sinabi niya kay Sam na sabihin na lang ang nararamdaman nito pero ayaw ni Sam dahil may patakaran na bawal mag-date ang mga manlalaro sa parehong team. Sinabi ni Hutch na wala namang sumusunod sa patakarang iyon. Doon tuluyang naunawaan ni Cora na hindi nakaligtas ang kanyang pamilya. Sinabi noon ng kanyang tatay na bantayan si Finn pero hindi niya ito nagawa kahit 7 taong gulang pa lang ito. Sinabi ni Ben na 7 taong gulang din ang anak niya at ipinakita niya kay Cora ang lumang litrato nito. At sa sandaling iyon, lumiko papunta sa kanila ang rescue helicopter. Isang rescue swimmer ang nagsimulang bumaba para iligtas sila. Kumaway si Ben at sumigaw ng huwag! They're gonna rescue us.
At sa mismong paglapag ng rescuer sa dagat, agad siyang inatake ng pating. Hinila siya pataas pero tumalon ang pating at kinagat siya. Dahil nakakabit pa rin ang kable sa kanya, nahila ang helicopter at nawalan ito ng kontrol hanggang sa bumagsak din. Sa lakas ng impact, tumaob ang kanilang raft. Hinila silang lahat pabalik pataas, pero habang hinihila si Dan, naitulak niya ang isang flight attendant pababa sa tubig at agad itong nilapan ng mga pating. Dumating ang barkong pangisda ng China. Hindi nga lang ito makalapit sa kanila dahil hindi makatawid sa bahura. Masyadong mababaw ang tubig. Kailangang dalhin ni Ben ang raft papunta sa barko pero wala itong sagwan. Napansin din ni Ben na wala si Cora sa raft. Nakatayo siya sa malayo sa ibabaw ng isang piraso ng wasak na eroplano. Lumangoy si Ben papunta sa kanya para iligtas siya pero may pating na sumusunod sa likod niya. Umakyat si Ben sa piraso ng eroplano at sinabihan si Cora na sumama na. Pero sinabi ni Cora na gusto niyang manatili ron. Sinabi ni Ben na kailangan lang nilang dumaan sa kaunting paliko. Itinali niya si Cora sa sarili niya at nagsimulang lumangoy pasulong pero puno ng mga pating ang paligid nila. Nang makita ito, ipinahagis ng mangingisdang Chino sa dagat ang lahat ng nahuli nilang isda. Dahil doon, napunta ang atensyon ng mga pating sa mga isda. Pero may ilan pa ring lumapit kina Ben at Cora. Inatake ni Ben ang isa gamit ang flare gun at sa kabutihang palad, ang iba pang pating ay lumihis papunta sa barko para kainin ang mga isda. Napansin ni Dan ang isang kahanang sigarilyo na lumulutang sa malapit. Pinulot niya ito, humiga sa gilid ng raft at nagsimulang manigarilyo. At doon siya naging biktima ng pating. Nilapas siya ng pating at parang wala nang may pakialam sa pagkamatay niya. Ang lahat ng iba pa ay nailigtas. Sinabi ni Sam kay Lily na hindi niya kailanman binasa ang sulat nito at malamang nasa ilalim na iyon ng dagat. Pero alam ni Lily na binasa niya ito at pinipigilan lang niya ang sarili dahil sa mga patakaran. Pagkatapos ay hinalikan ni Sam si Lily sa noo. Lumapit si Ben kay Cora at sa mismong sandaling iyon ay nagkaroon ng signal ang mga cellphone nila. Hiniram ni Cora ang cellphone ni Ben at binuksan ang lokasyon ng tracker ni Finn. Sinundan nila ang lokasyon at nakita nila ang isang raft kung saan nakahiga si Zoe na walang malay. Pero nagising din siya at ipinakita si Finn na nakahiga sa tabi niya. Nagkita muli sina Cora at Finn. Sinabi ni Cora na humihingi siya ng tawad. Sa dulo ng kwento, nalaman natin na may cancer ang anak ni Ben. Tinawagan niya ang kanyang asawa, kinausap ang anak niya at sinabi, pauwi na ako. At doon nagtatapos ang kwento. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here. At nagsasabing, ingat!